Akala ni Mama may darating na bisita dahil first time ko nga ulit maglinis ng bahay. Hey, it's me, Bads Veron. It's another day, another ka-vlog-vlogan. At habang naguhugas nga ako ng plato, ang dami-dami kong iniisip at parang kailan lang no, lagi kaming nagtatalo kung sinong maghuhugas ng plato. By the way, tatlo nga kami magkakapatid at ako ang panganay. At grabe naman talaga, no? Aminado naman ako, yung pagiging ate ko nun, grabe, masyadong may pagka-perfectionist, maarte, masungit. Pero syempre, dahil vlog ko to, pababanguhin natin ng kaunti yung pangalan ko. Dahil kahit papano naman, nagbago na ako. At ayun na nga, dahil bata-bata pa tayo nun, syempre medyo naiinis tayo nun, no? Paulit-ulit ang routine, maglinis, magugas, magayos. At syempre, dahil ayaw natin paulit-ulit ang paglilinis, sasabihin natin yung mga kapatid natin, ng mga kasama sa bahay, na huwag nang mangangala. At bilang ate, wala kang magagawa, ako na naman. Pero ngayon, syempre, iba na. Mapapasabi ka talagang iba na ngayon kasi dati estudyante lang ako, walang sweldo guys. Pero ngayon may trabaho na tayo. Iba pala yung feeling na may trabaho na tapos ikaw yung naguhugas ng plato, no? Siyempre, minsan, no, tatamaan ka pa rin ng hiya. Ikaw ba naman nakatira pa rin sa bahay ng nanay mo? Pero ayun na nga, ikukwento ko lang sa inyo. Alam nyo ba na nag-abroad yung nanay ko? At ako yung tumayong ate or nanay talaga sa mga kapatid ko. At ang alam ko lang nun is dapat malinis yung mga kapatid ko, maayos sila, malinis yung bahay. At para ma-earn ko yung respect at pagsunod nila sa akin, ang ginagawa ko medyo naging istrikto ako sa mga kapatid ko na hindi ko namalayan na may nabubuo na palang wall. Which is very wrong. Narealize ko na hindi lang pala kalinisan ng bahay ang malaga, kundi kalinisan ng damdamin. Hindi lang dapat focus tayo sa pagpapalaki ng mga kapatid o anak para maging malinis, kundi turuan din sila kilalanin ang emosyon nila. Kamustahin din natin sila, hindi lang kung maayos ang kwarto nila, kundi kung okay ba sila. Dahil minsan hindi natin namamalayan, maganda yung intention natin, pero iba pala yung pagkaka-deliver sa kanila. At para sa mga kapatid, kung lagi kayo nauutusan, huwag mo agad sisihin si ate o si kuya. Pero kung ikaw ang ate o kuya, tanungin mo rin ang sarili mo. Nakakatulong pa ba ang inuutos mo o baka nakakasama na? Dahil responsibilidad din natin maging patas at may malasakit. At sa lahat ng ito, tandaan mo, life goes on. Hindi tayo naiiwan sa iisang stage. May pagbabago, hindi man agad-agad, pero unti-unti. Basta may action ka, may mangyayari. At ang pinakamasarap, yung alam mong ang mga natanggap mong biyaya, galing talaga kay Lord. Kasi alam mong lumalaban ka ng patas at sa trabaho mo, mas napapalapit ka pa sa Kanya. Ginagamit mo ang simpleng buhay mo para purihin siya. Dahil sa simpleng paglilinis, pagtutulong sa mga gawaing bahay o kahit sa trabaho, isang paraan ito para ma-share mo, maipadama kung paano kabuti si Lord. Dahil ang tunay na Kristiyano, hindi perpekto pero nagpapagamit kay Lord. At laging tandaan, may iba't ibang paraan kung saan tayo ginagamit ni Lord.